Once again, Filipos chapter 2, beginning verse 3 to 11. Basahin ko sa magandang balita Biblia. Sabi dito, sundan na lang ninyo ako sa inyong mga Biblia. Sabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Verse 10, sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesus o si Jesu Kristo ang Panginoon. Panandali tayong manalangin. Lord, salamat sa pagkabasa na yung mga salita. Dalangin namin ang iyong Santong Espiritu patuloy na mauna sa amin, lumabay sa amin, at Lord, patuloy ikaw ang mag-glorify. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So pwede na tayong umupo. Right away, etong ating aralin, Filipos chapter 2, beginning verse 3 to 11, hindi ko siya sisikapin na matapos lahat na kailangan natin maunawaan ngayong araw na ito or ngayong Sunday na ito. Yung second part nito ay itutuloy natin next Sunday. So right now, ang uuusan lang natin yung practical teaching na makikita natin dito. Pero ang ilan sa mga theological truth sa mga talata na ito ay pag-aaralan natin next Sunday. Diba, naalala nyo? Diba, tayo ay nag-aaral patungkol sa, diba, meron pa nga tayong quiz. Nagkaroon tayo ng quiz patungkol sa Christology. Ibig sabihin, yung katuruan patungkol kay Kristo, nalaman natin na siya ay Diyos. So next week, sisikapin natin na lahat ng theological question dito sa talata na ito ay ating masagot. Pero, ngayong Sunday na ito, ang titignan lang muna natin ay yung practical teaching na binabanggit dito ni Apostle Paul. Once again si Apostle Paul, nung sinusulat niya ang letter nito sa mga taga-Pilipos, nasaan nga siya? Nasa kulungan. Yan ang tawag natin dito. Isa to sa mga prison epistle. Nung sinusulat niya ito, siya ay nakapiit. Sabi ng ilan, siya daw ay naka-house arrest. Pero, anuman yung klase pagkakakulong niya, mahirap ang makulong. At bagamat siya ay nakakulong, sinisikap niya na merong maayos dito sa lugar o sa church ng Philippians. Kasi di ba nga nabanggit natin, last Sunday, di ba pinag-aralan natin disunity sa loob ng church.
Meron kasi nag-aaway, gawin nyo, kahit nasa kulungan na si Apostle Paul, sa Apostle Paul, meron pa rin siyang problema na inaayos. Diba? Kung iba siguro sa akin, bakit nakakulong na ako dito, dahil na ang problema eh. Pero si Apostle Paul, concerned pa rin siya sa iglesia, sa church. Okay? Gusto pa rin niya na yung mga tao sa church magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng peace, magkaroon ng unity. Dahil meron dalawang babae, iba na nag-aaway sa loob ng church. Meron din ba dito? Okay, huwag naman natin ganyan. Ay, nagbati na. Nagbati na. Okay, on Sunday. Okay. Meron pa rin, no? Saka na, mamaya pagbabati na. Tuloy muna natin yung ating pag-aaralan. So, ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa humility. Pag sinabing humility, pagiging mababang loob. So, okay, meron lang akong gustong ikwento sa inyo. Merong isang 5 years old na batang lalaki na taga-Sweden. Meron ba dito 5 years old? Wala? Pauwiin daw natin pag may 5 years old eh. So, listen. Merong isang bata na Sweden na ang pangalan ay, tandaan niyo yung pangalan Ingvar Kamprad. Ingvar Kamprad. Ingvar Kamprad. Okay. Yun ang pangalan ng bata. Ilang taon na siya ulit? 5 years old. At itong bata na ito, listen, Ingvar Kamprad. I-N-G, okay? I-N-G, Victory, A-R. Tapos yung kanyang apelyido ay K-A-M-P-R-A-D, Kamprad. So, listen. Etong si, Kamprad, sa mura niyang edad, ay nagtinda siya ng posporo. Listen. Nagtinda ng posporo. Ibig sabihin, sa mura niyang edad, siya ay nag-negosyo na. Okay, business-minded na. Ibig 5 years old pa lang. At nagtitinda siya ng posporo, hindi niya lang basta inaano, ang ginagawa niya, nagbabahay-bahay siya. Kinakatok niya yung bawat bahay. Kasi di ba, hindi lang niya basta ipupwesto yung kanyang paninda, para mas may bumili, kakatok niya yung bahay-bahay. At nag-aalok siya ng posporo. At dahil sa kanyang sipag, at sa kanyang tiyaga, yung kanyang mga paninda ay nadagdagan. Yung posporo nadagdagan ng mga ballpen, pencils, at tapos nagkaroon na siya ng panindang mga isda, mga binhi, seeds, tapos nagkaroon na rin siya ng paninda ng mga pang-decoration. At listen to this. Noong siya ay umidad ng 17, may 17 ba dito? 17. Mga sino man yung 17. 27 na kayo. 17. Listen. Nung siya ay 17 years old, nagtayo na siya ng sariling negosyo na may pangalan ng IKEA. Ano ba kayo sa IKEA? And to make the long story short, etong si Kamprad, listen, ay naging sobrang yaman. Hindi lang basta sobrang yaman, sobrang napakayaman. Pero itong nakakatuwa. Bagamat siya ay sobrang yaman, listen, nanatili pa rin siya sa simpleng pamumuhay. Alam niyo ba, yung kanyang
network, pag sinabing network, yung kabuuan ng kanyang salapi ay approximately umabot ng 43.7 billion. Laki! Diba, kahit sana yung 0.7 lang, mayaman na tayo, no? Yung 700 million lang. Naalala ko si Donald Trump, madalas siyang ginabanggit, meron daw siyang $10 billion sa kanyang bank account. Pero itong si Kamprad, meron siyang 43.7 billion. At ulitin ko ang nakakamangha sa kanya, kahit siya ay sobrang yaman, nanatili pa rin siya sa simpleng pamumuhay, nandun pa rin yung kanyang pagpapakumbaba. Alam niyo ba, ito yung ilang mga trivia kay Kamprad. Sabi dito, sa aking research, kahit siya ay sobrang yaman, listen, yung sasakyan na ginagamit niya, yung araw-araw niya ginagamit na sasakyan, ay 10 taon na, pero yung pa rin ang gusto niya gamitin. Ganun siya katipid, ganun siya kasimple. Diba? Diba dito nga sa atin sa Pilipinas, pag may bago lang model, bibili na agad ng... Pero siya, yung ginagamit niyang sasakyan, bagamat siya ay bilyonaryo, yung luma pa din, pwede na nga siyang bumili. Ano ba sasakyan mo? Hyundai? O sige, bibili ko na yung buong Hyundai. Pwede naman gano'n, di ba? 43 billion. Pero yung 10 taon niyang sasakyan, yung pa rin ang ginagamit. Maging sa pagkain. Yung mga simple pagkain lang, hindi siya mahilig sa mga mamahaling pagkain. Kain sa restaurant, siguro marahil. Madalas lang, gusto niya lutong pagkain. Ganun lang. Simple lang. At ito, maging sa damit. Hindi siya mahilig sa mga luxury ng mga damit. Ano ba yung mga sikat na mga brand, na mga mamahalin? Ha? Medyo mura yung Adidas eh. Ano ba mga bench lang o bench, pang bench lang kami eh. Kaya namin yun eh. Mga Gucci, di ba? Hindi siya mahilig doon. Listen, alam nyo, ang sabi sa kanya, ang lagi niya lang sinusuot na damit, mga second hand. Pero yung billion natin. Sa Pilipinas, ang tawag sa second hand na damit ay ukay-ukay. Ulitin ko, sobrang yaman niya. Tayo magkaroon lang ng pera, di ba? Add to cart na yan, add to cart. Pero ito kahit bilyon yung kanyang salapi, nakita niyo yung pagpapakumbaba niya, yung humility niya, yung pagiging mababa niya. Kahit maging sa mga damit, second na damit lang, yung kanyang sinusuot. At namangha tayo, I think, sa istorya ni Kamprad. Dahil hindi kasi normal yun, di ba? Bilang isang tao, ang normal kasi sa atin, magyabang. Ang normal sa atin, hindi tayo magpakumbaba eh. Tama? Ang normal sa atin, magpataasan, magyabangan, magpasikatan. Yun ang normal sa atin. And many times, we entitled ourselves based on what our experience, di ba? Or our educational background, ano pa ba? Or our knowledge. Pwedeng yung mga achievements natin, yung mga na-accomplish natin. Sometimes, yung pagmamataas natin, yung pag-aangat natin sa sarili natin, nakabase sa mga bagay na meron tayo, yung kayamanan, yung wealth, treasure. Di ba gano'n?
minsan at madalas, entitled natin yung ating sarili. Ibig sabihin, many times, nagiging mataas yung tingin natin sa sarili dahil sa mga karanasan natin, sa mga na-experience natin. Oh, dami ko na na-experience, dami ko nang alam. Many times, dahil sa mga tinapos natin. Diba, merong mga anak kapag nakagraduate na, ang yayabang na. Lalo na sa kanyang mga magulang, lalo na kapag yung magulang hindi nakapagtapos. Ang tingin na nila sa magulang nila, mangmang. Ako nakapagtapos ako. Graduate ako ng ganito. Bachelor ako. Minsan pag marami tayong nagawa, marami tayong skills, marami tayong makina, marami tayong talent. Di ba? Yun ang nagtutulak sa atin para magmataas, magyabang. At maraming tao, ang tingin nila sa sarili nila, napakataas. Akala nila, ang mundo umiikot lang para sa kanila. Ang akala nila, sila yung sentro ng universe. Mataas ang tingin sa sarili. At dahil mataas ang tingin nila sa sarili nila, ang tingin naman nila sa ibang tao ay mababa. Ayan siya, no? Wala yan. Di ba? Ganun lang kadalasan nangyayari. Mataas ang tingin sa sarili. At tingin niya na sa ibang tao, wala na. Mga inutil na. Kaya dito, binanggit ni Apostle Paul ang pagpapakumbaba kasi nagiging cause din ng disunity sa loob ng church ang pagiging mayabang. Okay? Isa sa mga rason kung bakit sa church nagkakagulo dahil merong mga tao sa church na mapagmataas. Kapag nasa loob ka ng church, listen, kapag nasa loob ka ng church at nagyabang ka, tapos yung niyabangan mo din ay mayabang din pala, mas mayabang pa pala sa'yo, gulo yan, di ba? Bakit? Walang magpapatalo dyan eh, di ba? Magpapataasan na magpapataasan yan. Walang magpapakumbaba dyan. Yung kwento mo, wala yan. Sasapawan niya yan. Isa pang kwentong mas matindi. Kaya nga dito sa Biblia, paulit-ulit na tinuturo ng Biblia na huwag tayong maging mayabang. Minsan, ang taas-taas na ng tingin natin sa sarili natin. Kaya nga, ang laging paalala ng Biblia ay we must to be humble. Kaya nga, ang title ng ating aralin ay the demonstration of humility. Pag sinabing humility, speak about humbleness. Okay? Humility, pagpapakumbaba. Ulitin ko, ang title ng ating aralin ay the demonstration of humility. Ang demonstrasyon ng pagpapakumbaba. Yung ating aralin ay mahahati natin sa tatlo. Okay? Bagitin ko na sa inyo, ha? Yung una, yung mark of the humility, yung mga tanda ng pagpapakumbaba, o yung kaparaanan ng mga taong mapagkumbaba. Second, yung example ng humility. At sino ba yung pinaka-great example ng humility? Walang iba kundi si Christ. At pangatlo, yung purpose ni Christ o yung purpose ng humility ni Christ. Yun ang tatlong bahagi natin pag-aaralan ngayong oras na ito. So, sisikapin natin na pasadahan lang muna ito at yung mga theological questions next Sunday, sasagutin natin.
Pero focus muna tayo dito sa topic natin ng humility. So, verse 3 to 4, basahin natin yung mark ng humility. Pasadahan ko lang basa, 3 to 4. Sabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. So, unang mark ng humility, unang tanda ng isang taong mapagkumbaba, listen to this. Makikita natin dito ay he doesn't want to be paid. Yung taong mapagkumbaba, humble, unang bagay na makikita natin dyan, hindi niya gusto maging tanyag. Okay, basahin ko ulit verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Ang mga taong humble, ayaw niya na na siya lagi yung bida. Diba? Ang taong humble, ayaw niya na siya yung maging famous. Tama? Dahil ang mga taong mayayabang, ang gusto nila, sila lagi ang bida. Gusto nila lagi sila ang Jollibee. Bida ang saya. Ang taong mapagkumbaba, ayaw niyang maging talagang siya yung tanya. Hanggang maaari, bagamat siya ay magaling, bagamat siya ay mahusay, ayaw niya maging tanya. Pero, syempre, kung maging tanyag ka, dahil nakikita ng mga tao, pwede naman ganun, di ba? Ma-appreciate ng mga tao yung magaling mo. Hindi yung ikaw yung magaling ako, Ha? Alam nyo na. Okay? Ako dapat bida, Ano lang muna kayo, Ano muna, ito. Ano lang kayo, ito. Sa likutan ko lang kayo, pero ako number 1, Okay? Yung ilang kontrabida muna. Ako muna ang bida. Isa sa mga, number 1 mark ng mapagkumbaba, ayaw niyang maging maging tayo. Hindi siya gumagawa ng paraan para siya yung number 1. Sino ba dapat yung mag-iinitan niya? Hindi ba dapat si Lord? Hindi tayo. Di ba sa mga ginagawa natin, kapag tayo yung maawit, kapag tayo ay naglilingkod, kung ano man yung ginagawa natin, especially dito sa church, dapat ginagawa natin yun para sa kapurihan ng Diyos, hindi para sa ating kapurihan. Naalala ko nga, sa church history, may mga Puritans. At yung mga Puritans, kahit mahuhusay silang kumanta, ano ginagawa nila? May mga tabi. Nasa likod lang sila ng kurtina. Kasi pag tinanong siya, bakit kayo? Mahuhusay kung kayo kumanta, magaling kayo kumanta, bakit nasa likod lang kayo ng kurtina? Kasi ang reason nila, ayaw nilang makita ang kanilang, gusto nila si Christ ang mag-glorify. Right? Hindi ang kanilang sarili. Pero syempre may danger din naman. Alam naman natin na mayroong false humility. Diba? Kapag ina-acknowledge mo, hindi naman masama hindi naman masama kapag mayroong makakilala na siya ay nag-excel, mahusay sa isang bagay, matalino, magaling. Wala naman masama na i-appreciate mo, diba? I-acknowledge mo. Pero ito, meron kasing false humility. Listen, merong false humility. Kapag sinabing false humility, nagpapanggap lang siya na mapagkumbaba. Sasabihin mo, ang galing mo naman. Wala na. Maliit na bagay yun. Pero false humility. Kaya dapat mag-ingat tayo, okay? Na hindi tayo mabiktima ng false humility or false humbleness.
Second thing, pangalawang marka ng taong mapagkumbaba, he think others greater than himself. He think others greater than himself. Or they think others greater than themselves. Basahin ko 3B. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Ulitin ko, sabi ni Apostol Paul, ituring ninyong ang iba higit sa inyong sarili. Listen, makikita mo, malalaman mo na humble ang isang tao kapag hindi niya lubos na binibigyan ng importansya yung kanyang sarili, bagkus mas binibigyan niya ng importansya yung ibang tao. Ang totoong marka ng taong mapagkumbaba, ang tingin niya sa ibang tao mas mataas kaysa sa kanya. Okay? Ulitin ko isa sa mga marka ng taong mapagkumbaba, totoong mapagkumbaba, ay ang tingin niya sa ibang tao mas mataas kaysa sa kanya. Yung mga tao mapagyabang kasi o mapagmataas, ang tingin niya sa iba mas mababa kaysa sa kanya. Na siya yung pinakamataas. The rest, mababa na kayo mahihina kayo Dito tayo sa baba. Okay? Mga ano lang kayo, class C. Class C, di ba? Yung mga class A, kami yun. Ang mga taong mapagkumbaba, ang tingin nila o ang tingin niya sa ibang tao mas mataas kaysa sa kanya. Okay? And then, pangatlo, he doesn't look for personal interest. He doesn't look for personal interest. Basahin ko, verse 4a. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Ulitin ko Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. So, third thing na makikita natin ng taong mapagkumbaba ay meron siyang malasakit sa ibang tao. Ang kanyang interest ay hindi lang para sa kanya, kundi nandun din yung kanyang malasakit sa ibang tao. Later, idadagdag ko pa ninyo sa pang-apat natin. So, ang totoong humble na tao, hindi niya tinitignan yung kanyang personal na interest. Okay? Hindi siya tumitingin sa pang-personal na interest. Yun ang taong mapagkumbaba. Hindi yung mga bagay na makukuha niya. Kasi malalaman naman natin na ang taong mapagmataas, mataas ang kanyang tingin sa sarili at selfish din yun. Okay? Kaya nga, babasahin ko yung verse, yung buong verse 4. Makikita din natin katulad ng binanggit ko kanina, hindi siya tumitingin sa kanyang personal na interest, kundi concerned siya sa iba. Verse 4. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili.
So, ang totoong mapagkumbaba, hindi siya nakatingin sa kanyang personal na interes at the same time, concerned din siya sa kapakanan ng kapwa niya. Hindi lang siya nakatingin sa sarili niya, sa kung ano man yung mapapala niya, kundi concerned din siya sa iba, sa mga kasamahan niya. Dapat ganun tayo. Hindi ka lang dapat concerned bilang isang mananampalataya. Hindi ka lang dapat concerned sa sarili mo. Di ba? Many times kasi, pupunta tayo sa church. Ang gusto natin, di ba, tayo ay ma-bless. Wala nang masama doon, di ba? Gusto natin ma-bless, especially ng mensahe ng Panginoon. Pero dapat, bilang isang mananampalataya, hindi lang dapat tayo concerned sa kung ano man yung makukuha natin or magiging blessing sa atin, kundi dapat maging blessing tayo sa iba. Dapat kapag pupunta tayo sa church, dapat ang ating kaisipan, hindi lang yung dapat mag-bless ako. Pag hindi ako nag-bless, uuwi ako. Mahala kayo yan. Dapat ang ating mindset, ang ating kaisipanan, at ang mind ng isang humble, ang concern niya, listen to this, ang paano ko ba mapagpapala yung ibang tao? Kapag ako ay pumunta sa church, paano ko ba ma-edify, matutulungan yung ibang tao? Mama, hindi lang dapat yung concern. Dapat masatisfy ako, dapat ganito, dapat masiyahan ako, dapat pansinin nila ako, dapat hindi ko mapansin, ikaw yung pumansin. Tama? And then pangalawa, di ba binagit ko kanina, hatiin natin sa tatlo, yung ating aralin? Una, mark of humility. Ngayon naman, yung example of humility. Sino ba yung ating great example ng humility? Walang iba, kundi si Yesu Cristo. At yung ating aralin na ito, itong verse 5 to 8, ito ay ancient hymn. By the way, verse 8 to 11 rather. Ito ay ancient hymn ng mga ancient believers na aming church father. Ang great example sa humility, walang iba kundi si Christ. Wala nang iba. Wala nang best example dito sa universe ng pagiging mapagkumbaba liban kay Hesus Kristo. Di ba kanina, si Campra, di ba? Napaka-humble niya, no? Pero compare kay Jesus Christ, listen, wala pa sa katingin yun. Basahin natin. Verses 5 to 6, sabi dito, magkaroon nawa kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Unang bagay na makikita natin dito, as Christ, as an example of humility, even He is God, He did not demand the privilege of being God. Di ba, naalala nyo, gaano kalaki yung network ni Camprad? Tatandaan niyo ba? Yung kayamanan niya, gaano karami? 43.7 billion dollar. Malaki yun, di ba? Pero si Christ, siya ay Diyos. Hindi lang siya basta binilala. Si Christ ay Diyos. Ano ba ang Diyos? May-ari ng ano? Universe. Listen, si Christ ang may-ari ng universe, siya yung lumikha ng mga bituin, ng araw, ng mga galaxies.
May mas yayaman pa ba kay Christ? Wala po. Ha? Wala po. Wala na. Listen, bagaman siya ang may-ari at lumikha ng lahat, maging sa atin, listen, hindi niya diniman yung kanyang privilege na pagiging Diyos. Sabi dito, verse 6, basahin ko ulit. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, totoo siyang Diyos Later, next week, pag-aaralan natin yung hypostatic union ni Christ. Bagaman siya ay Diyos, hindi niya pinagpilitan yung privilege ng Diyos na meron siya. Listen, di ba bumaba dito si Christ? Saan siya pinanganak? Sa Bethlehem, right? Saan doon sa Bethlehem? Di ba sa Sabsaban? Ano ba yung Sabsaban? Sabsaban ibig sabihin yung mga dayami, doon sa dayamihan. Sa mga tuyong dayami. Doon siya saan? Doon siya pinanganak. Listen. Biruin nyo, may-ari ng universe. Bagaman siya ay Diyos, pinanganak siya, hindi niya pinapamukha na, Diyos ako Di ba? Walang ganoon. Okay? Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Yun ang pangalit niya. And then second, even He is God, He made Himself less important. Sabi doon sa talata, He emptied Himself. Verse 7a, sabi dito sa halip, kusa niyang hinubad ang kapantay o pagiging kapantay ng Diyos. So sabi dito, ang ibig sabihin ng hinubad or emptied sa English, emptied Himself, ang ibig sabihin nun, He made Himself less important. Listen, bagaman siya ay Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, na lahat ng authority galing sa Kanya, pero ito, He made Himself less important. Hindi niya pinagpilitan na siya ay talagang napakahalaga. Diba? Katulad kanina, binanggit natin, bagaman siya ay Diyos, yung privilege na meron siya bilang isang Diyos, hindi niya pinamukha yun sa mga tao. Kaya nga, di ba? Nung siya ay bumaba din sa lupa, pinagpilitan niya ba na sabayin niyo ako, Diyos ako? Nasa sa inyo kung sasabihin niyo siya? At He made Himself less important. And pangatlo, even He is God, He became slave. Listen, even He is God, He became slave. Verse 7b, at naging katulad ng isang alipin. Oh. Isipin nyo, Diyos. Pero, anong nangyari sa Kanya? Bagaman siya ay Diyos, ay naging tulad siya ng isang alipin. Alam niyo ba ibig sabihin ng slave? Ha? Or alipin? Ha? Parang gano'n, di ba? Parang gano'n, pero isa sa mga Greek word ng slave ay doulos. At maraming mga Greek word pa for slave. Pero si Christ, bagaman siya ay Diyos, hindi niya inuring, di ba, nakapatay ng Diyos, hindi niya pinagpilitan yung kanyang privilege na pagiging Diyos. At ito pa, namuhay dito sa lupa na parang isang alipin.
Ano ba yung alipin ba mayaman? Hindi po ako. May mayaman ba alipin? Ganun niya itinuri ang kanyang sarili. Di ba nga minsan tayo, ayaw nga natin minsan mautusan tayo, di ba? Kung bakit mautusan yan? Sino ka ba? Bakit mautusan? Di ba? Gagano, ako na naman nakikita nyo. Wala ba kayo ibang makita? Pero ito, si Christ, Diyos, ikaw ano ka ba? Tao ka. Si Christ nga, di ba? Diyos siya, pero ano? Naging alipin, tapos ikaw ang yabang-yabang mo. Ayaw mong masabihan, ayaw mong mautusan, ayaw mong... Gusto mo ikaw bossing? Ikaw na lang sasampayin namin. Pero si Christ, magamat siya ay Diyos, naging parang isang alipin. And the next, even He is God, He became ordinary man. Basahin ko dito, verse 17. Ipinanak siyang tulad ng karaniwang tao. Di ba katulad ng verdict ko last time? Kanina, si Christ, pinanganak saan? Sa sabsaban. Hindi man lang sa hindi man lang sa bahay. Okay, sana kung sa bahay man lang kasi di ba wala pa namang hospital noon, wala pa namang laing noon. Pero pinanganak siya sa sabsaban. Doon sa ulungan ng mga hayang, pero Diyos yun Tayo minsan nagiging arty na tayo, di ba? Ang arty-arty na natin. Ayaw na natin ng ayaw na natin marumihan, ayaw na natin, di ba? Ayoko sumama sa mga yan. Pero si Christ, bagamat siya ay Diyos, naging karaniwang tao siya. Nabuhay siya lang, tayo lang. Diyos siya. Di ba tayo, bisa? Ayoko mainitan. Di ba? Ayungan niyo ako. Ayoko sumama sa mission. Ayoko mag-share ng gospel. Nasusunog ako yung beauty ko Pero si Christ, bumaba dito sa lupa, bagamat siya ay Diyos, at namuhay na pangkaraniwang tao. And then lastly, even He is God, He humbly obeyed God the Father or God even unto death. Basahin ko verse 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Namuhay si Christ, yes, sa katawang tao at hindi na siya namuhay dito at masarap buhay. Sumunod siya, naging obedient siya sa Diyos, ano man yung pinapagawa ng Diyos sa Kanya, pero kahit yun ay mag-cause sa Kanya ng kamatayan. Kasi minsan, di ba ganito? Lord, susunod ako sa'yo, pero ganito, pagpalain mo ako Lord, susunod ako sa'yo, pero kailangan, blessing naman. Lord, susunod ako, pero dapat pag sumunod ako, pagyamanin niyo ako. Lord, susunod ako, pero dapat bigyan niyo akong girlfriend, boyfriend. Susunod siya, pero ayaw niyang mahirapan. Diba? Ayaw niyang magsakripisyo. Tapos meron pang kapalit. Pero ito si Christ, bagamat siya ay Diyos sa pinakamataas sa lahat, sumunod pa rin siya sa Diyos
Diyos Ama. Kasi di ba minsan ko, bakit mo uutusan? Mas mataas ka ba sa akin? Lalo pag sabay, ako ate ha. Huwag mo ako iutusan, dapat kayo ako uutusan mo. Pero si Christ, naging obedient siya hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kahit siya ay maghirap, kahit siya ay mamatay sa krus, okay lang sa kanya. Tayo susunod, pero pag nahihirapan, ayoko na. Nahihirapan ako dun. Pinahirapan ako ni Pastor Art, magkabisado daw ako, ang dami, ayoko na. Pero si Christ, naging magsunuri siya hanggang sa kamatayan. Then, last tayo sa pangatlo. Di ba? Tapos na tayo sa mark of humility, example of humility, and then third, lastly, purpose of Christ's humility. Ano ba yung purpose? Bakit si Christ ay sumunod sa Ama at nandoon yung kanyang humility? Basahin natin. Verse 9. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Unang bagay. Nung si Christ ay nagpakumbaba, anong nangyari? God exalted Him. Yung mga mapagkumbaba, itinataas ng Diyos. Diba? Diba sabi ni Christ, ang nagpapakumbaba ang siyang itinataas. At ang mapagmataas ang siyang dahil sa sobrang humility ni Christ, dahil sa sobrang, bagamat si Christ ang pinakamataas sa lahat, pumunta siya sa pinakamababa. At dahil siya ay nagpakumbaba, itinaas siya ng Diyos. Same with us. Kapag tayo ay magpapatuloy na mapagkumbaba, itataas tayo ng Diyos. Pero kung ikaw ay mananatili sa iyong kayabangan, ang Diyos ang babagsak sa iyo, ang magbabagsak sa iyo, ang magbababa sa iyo. And then second thing, purpose ng humility ni Christ, God gave Him a name above all names. Verse 9b, at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Okay, yung name ni Christ, ang pinakamataas sa lahat ng pangalan, wala nang mas hihigit sa pangalan ni Jesucristo. Dahil ano, siya ay nagpakumbaba. Okay? Tayo minsan, di ba? Minsan, nalulungkot tayo kapag hindi tayo nakapansin. Di ba? Pag hindi tayo na-appreciate, di ba? Sumisimangot na tayo. Kapag hindi tayo nakikita. Pero ito, nakikita man ng tao o hindi, nakikita ng Diyos ang iyong ginagawa. At hayaan mo ang Diyos sa mag-exalt sa iyong mga ginagawa. Si Christ, binigyan siya ng pangalan ng wala nang higit. Pangatlo, God gave Him a name that will be believed by all. Verse 10, sabi dito, para sa ikaluluwa, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Okay? Dahil sa pagpapakumbaba ni Christ, ang lahat ng tao ay mananalig sa Kanya at pangatlo, sasamba sa Kanya. Dahil sa Kanyang pagpapakumbaba, lahat ng tao, darating ang panahon
sasamba kay Yesu Kristo at mananalig saan? Sa kanyang pangalan. And then last verse 11. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Yesu Kristo ang Panginoon. So ito. Ang main reason kung bakit si Christ nasa baba ay para saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos. At yun naman talaga ang dapat na purpose natin. Di ba? Katulad ng binanggit ko kanina. Ano man yung ating ginagawa para sa Panginoon, ang purpose dapat natin mag-glorify ang Diyos. Maitanghal ang pangalan ng Diyos. Maitaas ang pangalan ng Diyos. Mag-glorify ang Diyos. Yun dapat ang ating goal. Kaya na dapat sa bawat araw na ginagawa natin Di ba? Pag ginawa ko ba ito, mag-glorify ko ba si God? Di ba may mga desisyon tayo sa buhay at parang minsan hirap na hirap tayo pag-desisyonan Di ba? Pero madali lang naman. Dapat ang tanong natin lagi sa bawat araw na ating buhay, kapag ginawa ko ba ito, mag-glorify ko ang Diyos. Kapag nanakit ba ako, mag-glorify ko ba ang Diyos? Kapag nagalit ba ako, mag-glorify ko ba ang Diyos? Pero kapag tayo ay nagpakumbaba, tiyak na ang Diyos ay maluluwalhati. Tulad ng pagluwalhati niya kay Jesus. Sa iyo lahat ay tumayo. Ay malaki.